Sa Islam po, ang tunay po talagang pangalan ni Jesus ay si Isa alayhi salam. Sumakanya nawa ang kapayapaan at ang pagpapala. Sino si Isa alayhi salam? Sino ba si Jesus? Si Jesus ay wala po siyang pagkakaiba sa lahat ng sugo at propeta. Wala po siyang pagkakaiba sa atin, maliban lang na siya ay isang sugo at propeta ng Allah. Pero pareho po tayong tao. Kapareho lang po natin si Jesus na tao. Pareho lang po natin siya na nilikha ng Panginoong Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam. Khalaqahu min turabin, summa qala lahu kun fayakun. Ang kahalintulad ni Jesus alayhi salam ay kagaya lang ni Adam alayhi salam. Kagaya lang siya ni Adan na nilikha si Adan mula sa alikabok, mula sa lupa, at si Jesus naman ay nilikha rin galing lang siya kay Adan. Kasi si Maria ay galing kay Adan alayhi salam. Kaya lang itong si Maria ay wala siyang asawa. Kaya naman ang paglikha ng ating nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa tao ay mayroong 4 na paraan. Una, ang paglikha niya sa tao sa pamagitan ng alikabok o lupa. Walang tatay at walang ama. At ito po si Adan. Pangalawang paraan ng kanyang paglikha ay galing po sa ating nakalalakihan, galing po sa pinakabaluktot na tadyang sa kaliwang bahagi ng ating tadyang, at dito po kinuha, nilikha si Eva o yung kababaihan. Pangatlo ay ang paglikha kay Jesus sa pamagitan ni Maria na walang ama. So walang pinagkaiba si Jesus kay Adan at kay Eva. Pang-apat ay tayo na po. Kompleto po ang pagkalikha sa atin. Mayroong nanay at mayroong tatay. Lahat po tayo ay nilikha ng Allah. Si Jesus, si Isa alayhi salam, ay isa siyang dakilang sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ay mahal namin. Kami po ay sumusunod po sa kanyang aral. Ang sabi niya sa Quran, at ito po ang sinabi niya sa mga tao noon, sabi niya, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Ito ang sabi ng Panginoong Allah sa Quran, sa banal na Quran, bilang pagkukwento sa sinabi ni Jesus sa mga tao noon. Sabi ni Jesus sa mga tao noon, katotohanan na ang Allah, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Kaya't sambahin ninyo siya dahilan ng daan tungo sa matuwid na landas. Kaya naman kami, sumusunod po kami kay Jesus. Kasi si Jesus po ay nag-utos at nagturo sa mga tao na sumamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kailanman, wala pong sinabi si Jesus, maging sa history, maging sa Biblia, maging sa Quran, na siya ay sambahin. Hindi po niya sinabi yan. Kaya naman ito ay itatanggi niya sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay, tatanungin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos na lumikha kay Jesus sa pamagitan ni Maria. Itatanong ng Allah kay Jesus kung siya ba ay nagturo sa mga tao na sambahin siya. At sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Sa araw ng paghukom, tatanungin ng Allah si Jesus na anak ni Maria. Tatanungin siya ng nag-iisang Diyos na lumikha sa kanya sa pamagitan ni Maria na walang ama. Tatanungin siya ng nag-iisang Diyos na lumikha kay Adan sa pamagitan ng alikabok na walang tatay at walang ama, walang nanay. At tatanungin siya ng nag-iisang Diyos na lumikha kay Eva sa pamagitan ng pinakabaluktot na tadyang natin o tadyang ni Adan alayhi salam. O Jesus na anak ni Maria, aanta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahayni min dunillah? Ikaw ba, Jesus, ay nagsabi sa mga tao na sambahin kanila? Ikaw ba nagsabi, Jesus, na sambahin niyo ako kasama ng aking ina maliban sa Allah? Ikaw ba, Jesus, ay nagsabi ng ganyan sa mga tao? Alam ng Allah ang sagot, pero gusto lang ipaalam ng Allah sa mga sumamba sa kanya na kailanman hindi ito sinabi ni Jesus. At hindi siya magsisinungaling. At sasagot si Jesus sa Allah sa araw ng paghukom. Itatanggi niya ang pagsamba sa kanya.
Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Allah, sumaiyo ang kaluwalhatian, ya Allah. Hindi ko pwedeng sabihin sa mga tao ang wala akong karapatan na sabihin. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ya Allah, kung sinabi ko ito, tunay na nalaman nyo na po. Ta'alamu ma fi nafsi. Alam mo, ya Allah, kung anong meron sa akin, ano ang nasa akin sarili. Hindi ko po maitatanggi kung ito man ay sinabi ko. Pero hindi ko sabi ni Jesus. Wala a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, hindi ko po alam ang nasa sayo, ano mayroon sayo. Kasi wala pa nakakita sayo, ya Allah. Innaka anta allamul ghuyub. Katotohanan, ya Allah, alam mo lahat ng lingid, wala pong nakatago sa inyo. Kung sinabi ko po yan, hindi po yan nakatago sa inyo. Sa Biblia, hindi rin nagbitiw, nagsalita si Jesus na siya ay Diyos na dapat nasambahin. Kailanman, hindi po niya sinabi yan. Nung siya ay ipako sa krus, sumigaw siya ng Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nangangahulugan na siya ay hindi Diyos. Siya ay kumikilala ng Diyos. Yan po si Jesus sa Islam. Pati sa Biblia, saksi ang Biblia na si Jesus ay hindi siya nag-utos na sambahin siya. Dahil ang totoo, mga kapatid, mga kababayan, siya ay isang dakilang sugo at propeta ng Allah at hindi ibig sabihin na siya ay walang tatay. Ang tatay na niya po ang Diyos. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay malayo po sa ganitong pagbibintang sa Kanya. Ang Allah walang kailangan sa anak. Hindi niya kailangan si Jesus. Nilikha niya si Jesus bilang Kanyang milagro ang pagiging walang ama. Hindi dahil siya ay anak ng Diyos. La yastangkifal masihu ay yakuna abdan lillah. Kailanman hindi magmamalabis. Hindi hihigit si Jesus sa pagiging alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya magmamalabis. Hanggang dyan lang siya. Sino ang nagmalabis? Ang nagmalabis ang mga sobrang pumuri sa Kanya at itinaas siya sa antas na hindi dapat ilagay sa Kanya. Ano yun? Ang gawin siyang anak ng Diyos at ang sambahin siya. Ito ay pagmamalabis sa Kanya. Kaya naman, si Jesus hanggang ngayon ay buhay. Hindi po siya namatay. Yan po ang paniniwala namin sa Islam. Barrafa'ahu Allah. Bagkus itinaas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ay nasa langit hanggang sa kasalukuyan at hindi po siya namatay. Pinlano siyang patayin ng mga Hudyo sa time niya, pero hindi po nila siya napatay at ang napatay nila ay ang kawangis niya. At itinaas siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin shubbiha lahum. Hindi nila naipako si Jesus. Hindi nila napatay si Jesus, pero may kahawig si Jesus mula doon sa mga tao na huli nila. Barafa'ahu Allah, itinasya ng Allah. At bago magunaw ang mundo, lalabas si Jesus sa may Damascus, sa Syria. At puputulin niya lahat ng krus. Papatay niya lahat ng baboy. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Wala ni isa mula sa mga Hudyo at mga Kristiyano maliban papapatunayan nila. Maniniwala sila na siya ay isang sugo at propeta ng Allah, isang tao lamang at hindi siya humigit sa pagiging tao, pagiging propeta at hindi niya kailanman itinaas ang kanyang sarili sa pagiging propeta at isang alipin ng Allah. Hanggang dyan lang ang kanyang ipinakilala sa mga tao. Hindi po siya nagpakilala na siya ay Diyos na dapat nasambahin. Kaya nga sinasabi namin palagi, wala pong sinabi si Jesus na siya ay dapat nasambahin dahil ang tunay na Diyos, iuutos niya, sasabihin niya sa mga tao na sambahin siya. Yan ang tunay na Diyos. Kagaya ng sinabi ng Allah kay Moses nung umakyat sa bundok ng Sinai, nagpakilala mismo ang Allah at sinabi niyang sambahin siya. Sabi niya, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani. Katotohanan, ako ang Allah, sabi niya kay Moses. Ako ang Allah. Kaya't sambahin mo ako. Pero si Jesus nagsabi ba ng ganun? Ako ang Diyos, kaya't sambahin niyo ako? Wala siyang sinabing ganyan. Kaya si Jesus, mga kapatid, mga kababayan, siya po ay isang Muslim. Si Maria, isang Muslim. Kung tunay na ikaw ay nagmamahal kay Jesus, hindi mo siya sasambahin, kundi mamahalin mo siya bilang sugo at propeta lamang ng Allah, hindi bilang anak ng Diyos o Diyos na nagkatawang tao. Siya ay malayo po sa ganyang katangian. Kailanman ay hindi po siya nagpakilala na siya ay anak ng Diyos o kaya ay Diyos na nagkatawang tao. Bagkus siya ay anak ni Maria, siya ay anak ng tao, kaya siya ay tao rin kasi kung anong puno siyang bunga, kailanman hindi po magiging Diyos ang anak ng tao.
Wala pa po sa kasaysayan na ang tao ay nagkakaanak na hindi niya kauri. Wala pa po sa kasaysayan na ang tao ay nanganganak ng anghel o nanganganak ng hayop. Kung ano po kung ano po yung pinanggalingan, kung ano pong puno, siya di po ang kanyang bunga. Kaya si Maria, 100% na siya po ay tao, kaya po ang anak niya ay tao po. At kilala po ni Maria ang kanyang anak, kaya alam niya na ang kanyang anak ay isang tao. Si Jesus ay nagutom, si Jesus ay nag-ayuno, si Jesus ay pinanganak, si Jesus ay pinagbuntis, si Jesus ay pinalaki, si Jesus ay pinakain. Lahat ng katangian ito ay katangian ng tao. Hindi ito magiging katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malayo ang Allah. Luwalhati ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganito mga bagay. Kaya ito po si Jesus, mga kapatid, mga kababayan, isa lang siyang propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon siyang kapangyarihan na ibinigay ang Allah sa kanya, sa time niya. Kaya niyang buhay ng patay. Kaya niyang gamutin lahat ng uri ng sakit. Kaya nga tinawag siyang Al-Masih Isa bin Maryam. Dahil lahat ng nahawakan niya ay gumagaling. Yan ang milagro bilang propeta. Binigyan siya ng Allah ng kapangyarihan na kaya niyang buhay ng patay. Kaya niyang gamutin lahat ng uri ng sakit. Pero hindi sa kanya ang kapangyarihan na yun. Nagagamot niyang may kitong, nabuhay niyang may patay. Pero sinabi niya na galing sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ito sarili niyang kapangyarihan. Kaya naman hindi siya karapat dapat na sambahin. Hindi siya nag-utos na gawan siya ng rebulto. Hindi siya nag-utos sa sambahin siya. Wala siyang sinabi kahit na sa history, sa Quran, wala siyang sinabi, sa Biblia, wala siyang sinabi na siya ay sambahin natin. Yung siya mismong nagsabi, bagkus ang utos niya sa mga tao ay sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaisahan. At hindi siya ang dapat na sambahin. Kaya naman sa Islam, ang tunay na Muslim ay ang sumusunod kay Jesus bilang sugo at propeta at sumasamba sa Diyos na sinamba ni Jesus. Kaya kung ikaw ay tunay na nagmamahal kay Jesus, susundin mo siya at sasambahin mo ang Diyos na sinamba niya. At walang ibang Diyos na sinamba si Jesus, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Yan po ang Diyos na kanyang ipinakilala sa time niya at hindi po siya ang nagpakilala sa mga tao na siya ang Diyos. Bagkus ang sabi niya sa mga tao noon, Inna Allah Rabbi, katotohanan na ang Allah ang aking Panginoon, wa Rabbukum at inyong Panginoon. Fa'budu, kaya't sambahin ninyo siya. Hadha siratum mustaqim, dahil yan ang daan tungo sa matuwid na landas, yan ang daan tungo sa paraiso.